sige pa, bumoto pa kayo ng mga loko-loko. Bumoto pa kayo ng mga loko-loko sa gobyerno para talagang maramdaman nyo to buwan-buwan. Araw-araw, Diyos ko po. Well, nakwento ko lang yung kay PRD. Nung nasa na ako, actually nung nandito na ako, I was alone. I was sort of like absorbing yung mga na-experience ko this past couple of days with PRRD and with the close with yung mga vloggers that is close to his heart. Yung palang sinabi niya sa amin na I treat you, thank you sa ginawa ninyong pagtatanggol sa akin because hindi ako masyado nabugbog nung 6 na taon. Kasi hindi ako mahilig magpa-media, magpa-interview. Mahilig ako makipagdebate. Minsan yung press conference is ending up to be a debate, pero hindi kasi ako mahilig talaga magpapogi. So thank you very much kasi kahit papaano, because of all of you, mga vloggers na nandito, naging maganda somewhat yung pagkakakilala ng tao sa akin. So I treat you as one of my closest friends. Yun yung sinabi niya and I thank you. So parang sabi ko for a person with this status, singko yun na once in my life, a president thanked me and treated me as one of his closest friends. Pero mga boss, on the other hand, I am so sad that konti na lang yung panahon na makakasama natin si PRD. And you will never know na, kumbaga sabi nga nila hindi mo ma-appreciate yung ginawa nung tao until wala na siya. Usually, di ba, pag wala na yung tao, doon mo lang nalalaman yung importansya niya. Malalaman natin lahat itong mga importansya ni PRD, mga nagawa ni PRD sa Pilipinas kapag wala na siya. And the way I see it, PRD, wala na talaga. He's really old and he's just, I want him to really enjoy his life, his remaining years, spending time with his family, with his loved ones. Kaya nga, syempre alam naman natin na si PRD is old na, PRD is not mobile na, inaalalayan na nga siya ng mga tao ng mga nagmamahal sa kanya going to one place to another. Ayaw naman mag-wheelchair niyan kasi malakas ang puso niyan Sabi nga niya, I don't need this itong baston ko, ayaw ko niyan Kaya lang pinapractice ko na, nagbabaston ako, sabi niya para ma-practice na ako kasi siguro mabilis na kasi pagka matanda ka na, yung bawat isang taon na nadadagdag sa buhay mo parang 5 taon yan Diba? Sa atin ngayon, yung 1 year, para na siyang 1 year lang talaga. Hindi ka halos tumatanda. Pero kapag ka nasa ganyan ka na 70s, 80s, bawat taon na madagdag sa edad mo, parang 5 taon yan. It's 2 taon, parang 10 taon yan. Tuloy-tuloy. Pinoy ako, maraming salamat sa iyo. Hindi, Ma'am Sheila Q. Miski nga ako Every time that I think about it, naiiyak ako talaga. I'm a very strong person. Ang aking puso ay malakas. Ang personality ko talagang matigas akong ang personality ko. Pero I'm really very emotional every time that I'm thinking that PRD sooner or later is not gonna be here with us physically. Na darating yung panahon na na siya, mawawala na siya sa mundo at darating yung panahon na si PRD isang alaala na lang. Lahat ng mga ito, yung mga nasa puso natin, lahat ng mga na iniwan niya dito, mananatili yan habang panahon. Kaya nga habang nandiyan pa siya, ako, kahit wala akong pera habang nandiyan siya at kailangan niya kami para makausap niya. Kasi siyempre si PRD matanda na siya, wala naman siyang kasama sa bahay. Yung mga niya. Alam mo ba sa bahay ni PRD, paulit-ulit lang daw na piniplay yung mga videos ni Banat Bay, ng Banateros Brothers, paulit-ulit lang daw na nandoon. As in, kahit kumakain siya, hindi naman siya nanonood, nakikinig lang siya. Kaya kung makikita niyo nung birthday niya, yung nasa TV niya nung nagbo-blow siya ng candle, si Banat Bay Kasi si Banat Bay talaga yung favorite niya. Tapos, Banateros Brothers, sabi nga niya, I know all of you. I watch all of you. I thank you. Ganun nga siya So, talagang talagang vloggers yung pinakikinggan niya. Hindi na siya nanonood ng balita, talaga sa vloggers siya nanonood. Tsaka talagang kahit sa bahay daw ni Baste, yung lahat daw ng mga TVs nila, paulit-ulit lang daw yung mga vlogs natin na piniplay. Parang naging nakasanayan na nga daw nila na naririnig yung mga boses natin. So, yun yung pino-point out ko na wala siyang kausap sa bahay. Siguro gusto niya mag-comment sa mga vlog, kaya lang hindi na live yung pinapanood niya. So gusto niya nang may makausap. Wala siyang makausap sa bahay. Siyempre si Ma'am Hanilit, hindi niya pwedeng kausapin tungkol sa Pilipinas dahil busy yun, negosyante yun. Si Kitty naman, nandito sa Maynila, nag-aaral.
Yung iba naman mga anak niya, mayor si Baste, di rin naman niya pwedeng abalahin. Si Inday, Vice President, nandito. Si Pulong, malayo din yung bahay sa kanya. Oh, so wala siyang makausap talaga mga bossing. Siguro baka yung mga bodyguard niya sawang-sawa na sa kanya. Oh, so wala siyang makausap. Kaya minsan siguro talagang he's going outside of his comfort zone to meet yung mga tao na gusto niya makausap. Andiyan dyan yung mga nagmamahal sa kanya. Yan nga, yung grupo ng mga DDS na talagang tumulong sa kanya noon, noong 2016. At yung mga bagong mga DDS, katulad namin nila Master Judean, nila J. Guevara, at nila Coach Oli. Na so ayan sila, di ba? Pupunta si PRD diyan, may kipagkwentuhan. Alam nyo ba yung kwentuhan namin ni PRD na yun? Sabik na sabik siya mga bossing. As in, kwento niya, alam mo nung bata ako ganito. As in, kinwento niya yung lahat. Nasa harapan namin siya, para siyang si Lola Basyang. Nasa harap siya, nakapalibot kaming ganun sa kanya. Tapos nagkukwento lang siya. Alam nyo ba nung bata ako ganito? Oh, nung nagmumotor ako ganyan. As in, talagang kwento siya ng kwento. Tapos makikita mo sa mukha niya na ang saya-saya niya. Alam mo, somewhat, naisip ko, shit, nagpapahiwatig na ba si PRD? Iiwanan na ba tayo ni PRD? Kasi nung tinanong talaga namin siya kung gusto niya pang magsilbi, sabi niya ayoko na eh. Kasi pagod na ako. Tsaka gusto ko na lang talagang makaharap yung mga tao, makatulong yung mga tao. If tatakbo ako, siguro mayor. Gusto ko maging mayor kasi hindi katulad ng presidente ako, hindi ako nakalapit sa tao eh. Dahil, kasi ako ganun ako as mayor, pupunta ako sa malalayong mga distrito ko, aabutin ko sila, anong problema? Ako mismo yung kausap nila pag may problema sila eh. Hihingi ng bigas sa akin, hihingi ng gamot, hihingi ng ganito, pang eskwela. Akin lahat eh. Merong pila sa labas ng Kapitolyo tuwing isang beses sa linggo. Kinakausap ko lahat yung mga tao. Gusto ko yung ganun. Gusto kong makausap yung tao. Mahilig akong makipagkwentuhan sa tao. Na kung ako'y senador, congressman o presidente, hindi ko yun magagawa. Kaya ayaw ko na, gusto ko na lang talagang maging mayor. Kung tatakbo man ako, sabi niya, which is ayaw ko na, gusto ko na lang na maging mayor na lang ako para talagang maasikaso ko lahat ng mga tao na umaasa para sa akin. Yun na lang daw talaga yung gusto niya. So si PRD, to cut the story short, gusto niyang makipagkwentuhan. In-invite niya kami doon and we had to kung may pera yan, kung kurakot yung mga yan, sana sinagot man lang niya kahit pamasahin namin. Pero hindi, pagdating namin doon, pamasahin namin, si Banat Bay nag-arkila pa ng van. Para lang makarating kami doon, 2 oras yung biyahe papunta doon sa pinuntahan namin, tsaka uwi. Tapos kita nyo naman, nung mga panahon na uuwi na kami, sinabi na nung aide niya na, Sir, uuwi na daw si Banat Bay kasi flight niya na. Nagalit pa si PRD, sabi niya, ha? Flight mo na, Banat Bay. Sana mag-crash yung eroplano mo. Ganun nyo pa si Banat Bay, sana mag-crash yung eroplano mo. Anong flight mo na? Tapos ako sabi ko kasi syempre yung flight ko mas maliit pa kinaumagaan pa. Uy, aga-aga pa eh. So galit si Banat Bay, gago mo, anong oras na? Kailangan nandun ako sa airport, ganito. Kasi nga syempre, pag nag-rebook ka, mas mahal na naman yung gagastusin mo. So ayaw pa talaga ni PRRD umalis. Ayaw niya pa talaga. Kwento pa talaga siya. Ang dami niya pang gustong ikwento. Alam mo, kasi na-late siya noon dahil graduation ng anak ni Pulong. He had to attend yung graduation. Tanda na noon Hindi niya nami-miss yung mga, kasi daw nung siya ay mayor, ang dami niyang mga na-miss out na nung siya nagsisilbi sa bayan, ang dami niyang mga na-miss out na mga ganitong gatherings dahil nga mas importante sa kanya yung paglilingkod sa bayan kaysa sa pamilya. Hindi siya naging tatay that always available para sa mga anak niya, mga apo niya. He's not always there for us. Sabi nga ni Mayor Basti sa amin, lumaki kami na parang wala kaming tatay. Lumaki kami na parang wala kaming ama. Kasi nga, ang tatay namin, ama ng bayan, ama ng probinsya. So, parang mas tatay pa siya ng mga taga Davao kaysa sa amin dahil hindi namin siya nakakasama. Pero if you're gonna ask me if he wants to serve sa ganitong edad, oo naman. Kasi kung yan talaga yung gusto niyang gawin sa buhay niya hanggang mamatay siya, nagsisilbi siya sa bayan, sino ba naman ako para pumigil? Anak lang naman ako. Ganun yun, ganun namin karespeto si PRD and talagang handpick yun. Sinabi niya, gusto ko kayong makita, gusto ko kayong makasama. Banat Bay, isama mo yung mga kapatid mo, tsaka yung mga kaibigan mo, gusto ko kayong makita. Tapos yun, nandoon kami from out of our own pockets, yung aming mga pinagagasta doon. Pinakain naman kami ni PRD ng lechon.
Yan. Gusto siyempre, sabi nga ni Ani A, gusto ni PRD na malibang, gusto ni PRD makipag-usap. Kaya nga, they came up with a solution na hindi naman pwede PRD na itong mga to, papuntahin mo dito ng papuntahin para lang makakwentuhan mo. Hindi pwede yun. Siyempre, ang mahal pinakamahal ang ticket, mga bossing, ng Davao, Boracay, Davao, tsaka Batanes. Yun ang mga pinakamahal na mga plane tickets dito sa Pilipinas. So, sobrang gastos talaga. Kaya sabi nga nila, hindi naman pwede, PRD, na every time na lang gusto mo makipagkwentuhan, papuntay mo yung banateros na yun dito. Tapos, pag kukwentuhan kayo, kawawa din yung mga yan. Kaya nga sabi nila na gumawa kami ng paraan at gagawa kami ng paraan para at least kahit twice a week, makapag-live siya sa kanyang mga social media platforms. Shelly Nishi, thank you sa pagbibigay mo ng kulay sa ating napakadilim na chat box. So hindi, totoo yun mga bossing, na si PRD ay sooner or later siniset up na po nila magla-live na siya sa kanyang mga social media platforms. Siguro kung ayaw na siyang ibalik sa SMNI, doon sa kanyang mga social media platforms, sasagot po siya ng mga katanungan doon. Makakapagkwentuhan po kayo doon. Parang sort of ganito, live stream na hello mga guys, magiging na siyang vlogger. Oh, hello mga guys, kumusta kayo? Ito ulam ko, bulod na naman. Bulad pala, bulad. Oh. Sabi ni Andre Nino, pwede naman video call, hindi. Si PRD kasi, syempre hindi naman technical yung tao. Hindi wala nga cellphone eh. Hindi nga marunong mag-cellphone. Gusto niya talaga nandoon. Gusto niya kaharap talaga. Kaya nga kami proud kami doon sa moment na yun kasi napili niya kami na makakwentuhan at gustong-gusto niya kami makakwentuhan. Sabi ko nga sa inyo, ganyan ang banateros. Ay, grabe naman si Ma'am Kish. Thank you very much, Ma'am Kish. You are amazing. No, Ma'am Kish, you are. Oh, hey, thank you very much sa iyong suporta ha. Undying support. You're always amazing and thanks for always being there for Boss Dada. Just like PRRD. Hindi, may kwento ko lang ulit yung proud ako na moment na pinatawag niya kami dyan sa isang malaking hotel sa BGC. Before that, meron ngang meeting ng lahat ng press, ng mga media. In-invite niya yung mga media na close to him, tapos nag-dinner sila. Nandoon yung mga malalaking mga tao. Tapos meron silang nandoon sila Malutikia, malalaking mga tao. Sila Harry Roque, nandoon sila sila Ma'am Badoy, tapos yung iba pang mga malalaking mga media personalities were there having dinner with him. Pero magkakahiwalay sila ng table kasi syempre marami-rami sila. So actually, pwede kaming i-invite doon. Banateros can be invited there, pero ayaw daw ni PRD, no? Set a separate meeting with Banateros, with Mocha and Banatbay and Dagang. Set a separate meeting with them kasi masyadong madami to, hindi ko na sila makakausap. So nag-set ng panibagong meeting kinaumagahan after nung meeting na yon, that same venue para kay Mocha, kay Banatbay, kay Coach Oli at kay Boss Dada. Yung same na laki ng kwarto na yon ay ni-reserve for us. So pagdating namin doon, nandiyan na siya. So niyakap niya kami, kinamayan niya kami isa-isa. Sabi niya, ayan, magandang kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Tapos umupo na siyang ganyan. Tapos pag upo niya, nandiyan na yung mga pagkain. Alam mo, sabi niya, makakakain ako nito. Gusto ko tong crowd na to. As in, yun yung sinabi niya. I mean, no offense doon sa unang batch. Pero ang sinabi niya, siguro, yung unang batch, masyado silang madami. Kaya siguro, hindi masyadong nag-enjoy si PRD. Kasi nga, una sa lahat, baka hindi naman niya kilala lahat yun. Or, baka yung conversation is more on tatanong sila, confirmation ng mga theories nila. Kasi sa Banateros, ganito yan. Nung kasama namin si PRD, we just let him speak. Kasi doon mahilig si PRD magsalita eh. Hindi kami yung parang, PRD, mayroon po akong itatanong, ganito, ganyan. PRD, meron po akong gano'n. Totoo ba na ganito? Totoo ba nung bata ka ganyan? Totoo. Hindi namin siya binumbard ng gano'n. Hindi kami gano'n ka-epal siguro. Kaya siguro naisip ni PRD, siguro doon sa ibang grupo, siya yung tinatanong, tapos yung pina-explain niya is tungkol dun sa mga tanong nila. Siguro si PRD gusto niya ng medyo light na lang. Very light na conversation na kamustahan, tas magkukwento siya ng mga experiences niya. So kami, tahimik lang kami, nakikinig lang kami sa kanya. We are there to listen. We were there to listen. Siya yung magsasalita. Hindi yung nandoon kami para i-take yung opportunity na tanungin ko na to kay PRD.
tanungin ko na to para may makontent ako. Hindi ganun. So, di kumakain kami na ganyan, kinukuha na yung pagkain niya. Sabi niya, wait, hindi ko pa nauubos. Kakainin ko lahat yan, kakainin ko yan. Hindi ako nakakain kagabi, sabi niya. Kasi, mas gusto ko yung crowd ngayon, sabi niya. As in, ito yung lumabas sa bibig niya. Mas gusto ko yung crowd ngayon kasi makakakain ako talaga. So, again, not giving the discredit dun sa unang mga in-invite niya, pero ang sinasabi niya, and mamatay man ako at buong pamilya ko, sinabi niya talaga to na gusto ko yung crowd ngayon, kakain ako. As in, lahat kinain niya. Tapos yun, kwentuhan, kinwento niya yung time niya sa San Beda, yung meron pa nga ako dun eh. Binubuli ako eh. Binaril ko talaga eh. Yung ganong kwentuhan, oo, binaril ko talaga. Buti na lang. Uunahan niya ako, may baril din siya eh. Naunahan ko siya. Tapos lumundag ako sa ganyan. Fraternity. Kasi lahat nung nakapila daw ng mga lalaki, sinasampal daw nun isa-isa. Sinabihan na daw niya na, don't do that to me. Sasampalin daw siya, binaril niya. Tapos kinwento niya yung journey niya nung pagiging abogado, kinwento niya yung hirap ng nanay niya, kinwento niya yung hirap ng tatay niya sa pagpapalaki sa kanya dahil loko-loko talaga siya. So si PRD kasi, ako kasi marami akong mga ganyang lolo at saka mga tsuhin na gustong magkwento nung mga kalokohan nila nung kabataan, tuwang-tuwa silang magkwento. Yun yung kaligayahan nila, lalo na kung matanda na sila, tapos mahina na sila. Minsan gusto na lang nilang ikwento na mahina man ako ngayon, pero noon, siga ako. Noong bata ako, atapang ako. Oo, hindi ba ganyan yung mga lolo nyo na mga ugod-ugod na? Baka minamaliit nyo ako dahil ugod-ugod na ako. Alam mo ba, ako siga sa lugar namin noon. Noong nagba-basketball ako, 3 araw na. Hindi, pag lay-up ko, 3 araw na. Nasa area pa din ako. Hindi pa ako bumababa, nagkakapi pa nga ako. Di ba? Ganyan yung mga mayayabang natin lolo. Kasi nga, alam nila sa sarili nila na mahina sila. And we are there to listen to him. Hindi kami nandoon para i-confirm lahat ng mga theories namin tungkol sa politika. We are there to listen to him speak. We are there to listen to his stories. Kaya tuwang-tuwa yan si PRRD, nakausap ang Banateros. Kasi nga, nakakapag-let loose siya. Sobrang chill lang. Sabi ko sa inyo, kung makita nyo yung mukha ni PRRD nung nagkukwento siya sa amin nung isang araw, sobrang relax niya. Naiiyak ako noong panahon na yun kasi feeling ko na mamaalam na siya sa atin, mga boss. Yes, actually, that's the right term. Sabi niya, I'm comfortable. Sabi niya pala, I am comfortable with this crowd. Sabi niya, so I will eat. I will eat that. Maanghang yan. Ang dami niyang kinain as in. Maniwala kayo sa hindi. Sobrang talaga ni PRRD noon. Pero iba talaga nung kausap namin si PRRD nung nakaraan doon sa resort. Parang, alam mo yun, parang sabi ko, shit, ang hihina na niya. Nagpapaalam na ba siya sa amin? Parang pinatawag niya kami dito para makakwentuhan lang. Is this a sign? Nakakalungkot if that is a sign. Lord, sana naman wag. Bigyan mo pa sana ang PRRD namin ng isa pang lifetime para makita niya pa na mapaganda pa Pilipinas nung mga mahal, nung mga anak niya. Hindi, totoo yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, ko po, magkano yung ticket, Banat? Sabi ni Banat Bay, oy, pupunta tayo kay PRRD, in-invite tayo. Kaya lang, kanya-kanya ng gastos to. Sabi ko, Banat Boy, mayaman ka naman ba? Pwede naman. Ikaw na gumastos sa amin. Oy, sa Saturday na po maisog sa Japan, ha? Tama yan, Jing Corpus. Sa Urawa, Saitama. So yun nga, sabi nga ni Banat Bay, kanya-kanyang gastos, ha? Oo, paano yan? Kaya nga si Jay Guevara, nagkamali yun ng eroplanong kasi nga siya nag-book. Hindi pala siya marunong mag-book. Binook ko na sila ng mga hotel, hindi siya pala marunong. Sabi niya, boss, book mo naman ako. Wala ako talagang alam. Alam niyo naman, di pa nakasakay ng eroplano yung si Jay. Banateros ang unang nakapagpasakay ng eroplano kay Jay Guevara. Nung dinala namin siya sa Davao, sa Kingdom, no? Yun yung kauna-unahan, and then pangalawang sakay niya, hindi, syempre balikan nyo. So yung sumunod na eroplano niya is ito. Itong Davao ulit. Davao ulit, mga bossing. So syempre, hindi ko siya na-book kasi nga kanya-kanya kami ng book Dahil kanya-kanya nga kami ng gastos hindi pala siya marunong mag-book. Wala na akong access sa laptop ko nun. So siya nag-try mag-book sa sarili niya. Kung nagkamali siya, mga bossing, ang uwi niya isang araw pa. O kaya yun, hanggang kagabi nasa airport siya.
So, it's a sign na talagang ang mga Duterte ay hindi po sila kurakot. Kasi nga, kung kurakot yung mga yan, di sana, di ba? Di sana sinasagot man lang nila yung pamasahe namin. Pero okay lang yan kami. Hanggat nandiyan dyan si PRD, the Banateros is always available. Mag-iipon ako lagi ng pera na lagi akong merong available para pag nagpatawag si PRD ng kwentuhan sessions, nandiyan dyan kami para sumama sa kanya, para harapin siya. Kahit paulit-ulit yung kwento niya, kahit narinig naman namin yung kwento na yan, hindi kami magsasawa na pakinggan niya ng paulit-ulit dahil mahal namin si PRD at alam natin na mahal din tayo ni PRD.